Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon ang ating pag-aaralan ay ang matinding championship na naganap last round dito sa katatapos lang na 13th edition ng Kamatsas Rapid Open Championship na ginanap po sa Cauayan City, Isabela sa Icon Convention Center. Ito ay sa pagitan nila Dominic Lagula, kung tawagin po nila ay Macdo, versus our newest Philippine Grandmaster Daniel Quezon at sa katawagang Denden. At ito pong si Macdo, noong 10th edition sa Isabela din ginanap, ay nag-second place. Dito sa championship na ito, kapag nanalo si Macdo, maaaring siya pa ang mag-champion via win over the other. Kasi itong si Denden, 8 out of 8 na mga kamatsas. Tabla lang ang kailangan niya para safe na sa kanya mapupunta ang kampyonato. Pero naging matindi po ang laban na ito. Pag-aralan natin at mamaya papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Macdo, nag-E4, C5 si Denden, C3 tinirahan ng tinatawag na Sicilian Alapin, G6 itinira ang Hyper Accelerated Dragon ni Coach Naba. D4, mamaya may kukwento ako sa inyo bakit G6 palagi ang tinitira ni Denden. Kumapture sa D4, C takes D4, Bishop G7, Knight C3, D6, at nag-Knight F3, Knight C6, develop, Bishop B5, Bishop D7, Castle. Dito po ay kitang-kita na slightly better for white kasi nakuha niya yung tunay na goal na kahulugan ng Sicilian Alapin ang makontrol ng lubos ang sentro. Knight F6 develop, nag-Bishop takes C6 at yan na po ang novelty na wala sa libro. Si Macdo lang ang gumawa niyan. Hindi pa pinapaalis ang Bishop, tinagpas na yung Knight. Pero dito po ang main line ay H3, D5, Rook E1, Queen E2 at Bishop E3. Yan ang mga notable moves. Pero kakaiba ang estilo, strategy. Kinapture kagad ang Knight. Bakit? Nag-D5, Bishop D7, Queen B3. Ayun, tinempohan ng threat sa B7. Queen B8, napilitang dumipensa si Denden. Grabe yung Queen B8 na depensa. A4 para mapigilan yung paparating na B5. Oo nga, no? Malakas pag naka B5 kaya pinigilan ni Macdo. Nag-castle, Bishop E3 develop at nag-E6. Napansin ni Denden na medyo ipit na siya dito kaya kailangan magkaroon ng space ang kaniyang galawan. Nag-H3 para pigilan ang paparating na Knight G4 na makakaistorbo sa Bishop at in exchange na sa D5. E takes D5 at nag-Rook E8, Bishop D4, lakas ng Bishop. Queen C8. Nagbabalak na merong bang mga ganon-ganon na sacrifice sa H3 at nag-King H2. Ayun, medyo tamang duda rin si Macdo. Baka kainan nga sa H3. Nag-King H2 na. Nag-Queen C7 at nag-A5. Okay, para kain space lang sa queen side. Nga pala po, sa hindi pa nakakapanood ng actual or recorded video na ito, ay ipinost ko po sa Facebook page Kamatsas. Mapapanood nyo doon. Sa mga di pa nakakapanood. Nandun yung talagang actual na hataw ng laban nila. Pero dito po kasi ay marami kasing nag-request na i-analyze. Kaya ito po ay analysis na lamang. Rook FC8. Balak mag-Queen C4. Tinagpas na naman ang Knight. Galit si Macdo sa mga Yokababs. Kanina pa tinatagpas ang mga Yokababs. Okay? Rook C1, tinapatan at nag-Queen B8. Parang ang sarap sanang makipagsabayan ng exchange, no? Kaso bitin ng D6, bitin ng B7, kaya medyo nag-alangan or alanganin. Queen B4, inatake ang weak D6 at nag-Rook E8 na lamang. Timplado po yung Rook E8 para sa akin po ay good move yan eh. May pressure sa Knight at nag-Knight G3. Hindi rin pala basta-basta makakapture yung D6 kasi po may Bishop F8 tagpas. Talagang nakapin. Talagang totally parang namigay ng isang pyesa pag yan ang ginawa. Pag kinapture naman ng Reyna yan, pakita lang, capture, may Rook takes Knight at walang bawi sa Bishop dahil nakapin. Aray nako. Sakit. May mga ganong sequence na kailangang ingatan eh.
Okay, Knight G3 pero mas on point ang Rook E1. I-stay ang Knight dyan kasi sayang naman ang lakas na ng Knight. No? Kaya Rook E1 ang rekomendasyon ng computer engine dito. So balik tayo sa Knight G3. Nag A6. Ayan, maaaring para may square ang Bishop sa B5. Knight G5. Ano idea? May Queen H4, may Queen F4. Alin man ang atakihin dyan at may maneuver to play Knight GE4. Nag Queen D8, tineret ang Knight. Nag F4, dinipensahan at nag Bishop B5. Knight GE4 at nag Bishop D3. Sa pagkakatanda ko po doon sa video na napanood natin ay yung Bishop D3 mabilis na ginawa ni Denden. At nag Rook E1, depensa muna. Kinapture na capture and the Queen D7. Medyo matindi yung mga ideas na ina-apply dito kasi tinan nyo, bitin yung D6 pero bakit hindi ma-capture? Pero this time, tinuluyan na ni Macdo. Takes at nag-Rook D8 para pag umalis may capture sa D5. Knight C4 pero hindi pa magawang capturing yan kasi may Knight B6, madodouble ang mga tore at nag-Rook C8 muna. Knight B6 para may atake at depensado pa ang pawn. Yun nga lang, pag Rook C2 ay talagang bagsak na bagsak ang pawn B2. Nag-Rook AC1, Rook takes B2, and Rook C7. Nung pinapanood ko po ito doon mismo no, ng aktual, feeling ko lamang pa rin si Macdo. Kasi may control na rin sa 7th rank and nakikita ko dito is papatong pa yung isang tore na talagang itotodo ang control sa 7th rank. Samantalang ang tore na isa ni Denden ay passive. Kasi hindi niya pwedeng layuan yung pawn na po pwedeng makarating sa D7. Grabe po. Pass pawn is a criminal. Sabi nga ng isa sa mga great theoretician. Pag nakarating daw ang pass pawn lalo na sa 7th rank, nako grabe. Napakaraming magagawa. Nag-Bishop H6. Okay, nangungulit, kulit-kulit. Nag-Rook E4 depensa at nag-Rook B5. King G3, Rook takes A5, and nag-Rook E7. Yun pala ang purpose ng King G3. Para makaalis na ang tore at depensado ang pawn sa F4 at nag-Rook A3 check. King G4, nag-Rook B3 para ma-neutralize yung knight. Knight D7, ang idea is to play Knight F6, pero inagapan ni Denden ang square F6. Nag-Knight C4 mga kamatsas, blunderations, yun laing nag-blunderations si Macdo. Dapat daw ang accurate move dito, medyo mahirap nga lang makita sa, kasi nung time na to medyo konti na lang po yung oras nila eh. So, yung notation lang po nakuha natin ha. Wala pa tayong pangkuha talaga ng actual time kasi wala tayong Digity board, Digity clock doon. So, sayang. Pero yung Digity board, nakuha natin yung chess notation. Sa mga future po ng kamatsas, magkakaroon na rin tayo ng Digity chess clock. Okay. So, Bishop G7, nag-Knight C5, at nag-H5, correct. King G5, nag-Rook G3 dito si Denden. May na-miss siya. Grabe kung nakita niya yon mga kamatsas. 9 out of 9 ang magiging record niya sa kamatsas. Grabe. O kung nakita niya, ano kaya yung na-miss dito? Himbis na Rook G3, ano kaya sa palagay niyo mga kamatsas ang sure ball na pangpanalo dapat dito ni Denden? Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Rook takes D5 lang pala. Grabe. Mangyari 9 out of 9 no. 'Di ba? Ang bilis pang 9 out of 9 no. Pag naging H4 may Bishop F6 matchas. Nep yan, may ganun na pala sa isang kislap ng mata. Kaso nung time na to halos talagang dying seconds na sila sa pagkakatanda ko mga kamatsas ha. Kaya hindi na rin ganun ka-accurate yung mga nabitawang tira. So, napa-Rook G3 check, naka-equalize ang evaluation bar, King H4, kumapture sa G2, and nag-Rook takes F7. Another blunderacious move by Macdo. Dapat daw po ang tira ay Knight E4. Okay. Para suporta sa F6 square. Kaya naman kinapture ni Macdo para wala pa ring Bishop F6 eh. Pero meron na rin pinagkaiba yun, ano?
Knight E4 daw dapat, tapos pag rook takes D5, rook takes F7, and bishop D4. Ayan. Pero equal pa rin ang evaluation bar. Mukhang nakakatakot sa puti pero mukhang nakakatakot din sa black kasi nandyan na yung dalawang tore. Okay, balik tayo. Pero nag-rook takes F7 dito si Macdo, bishop to D4. Ayan. Parang naka-threat sa knight pero masama ang balak. Bishop F2 mamatyasin si Macdo. Kaya napa-knight E4 para cover ang F2 square. At nag-rook E8. Paalis lang sa knight. Tinuluyan ng ipang check dyan. Obligadong capturein. Capture and rook F8 para mabawasan ng mabawasan. Yan na lang po ang ginawang paraan dito. So capture and A5. Rook A7. A4. Capture and king E7. Okay, yun ang purpose, no? Para ma-activate ang king. At dito medyo hirap ang king ni Macdo talaga kasi nasa gilid. At nag king D7, abang-abang na lang. Napilitan ditong bumitaw ng F5 si Macdo. Obligado na kasi walang gagawin. Hindi kakayanin ng pawn at torre lamang ang activities. Ang king ay naipit. Kinapture and the rook F6 muna. Rook D2, rook takes F5, and rook D3. Ayun, para di makagalaw yung king, rook takes H5. Biruin nyo mga kamatya, so napakahiwaga ng endgame. 2 pawns ang lamang ng puti, pero equal ito. Drawish ito mga kamatyas. Ito na po yung mga higher level of rook and pawn ending study. Kasi 2 pawns na yun. Ang alam ko nga lang, H-pawn at nasa F-pawn. Yan, drawish yun. Pero itong medyo magkalayo na ito, drawish pa rin pala. Drawish pa rin, oh. King D6, ayun! Nag-blunderacious din dito si Denden. Ang correct play po ay rook D4 check. Hindi pwedeng umangat, kakapture kasi doon, so obligado babalik yan, king G3, saka pa lang magki-king D6. Yun pala dito ang tamang kumpas sa endgame na to mga kamatyas. Ano ang mayroon? Halimbawa, kung mag-H4 dito, rook takes D5. May ganyan. Okay? At pagka hindi, kasi pag kinapture kasi mapunta sa king and pawn, ito lang naman po kasi ang minimum square na dapat maabot yung F8 dito hindi lang minimum square. Maaabot pa yung G8 at yung H8 talaga. It's totally draw. Okay? Alam na natin yan, no? Stalemate ang kauuwian. Ngayon, kung hindi naman kakapture dyan sa rook D5, halimbawa kung ang gawin ay ano bang tira? Halimbawa, rook H7, magki-king E6, kailangan kasi makalapit yung king. King G4, king F6. Wala pa rin pala talaga. Walang magagawa talaga dito mga kamatyas ang puti. Okay? Rook pawn kasi yan, ang daming tabla niyan. Lalapit na po ang king. Okay, balik tayo. So tama, rook D4 check, no? Pero ang ginawa dito ni Denden, ano kaibahan ng king D6 sa rook D4 check muna? Rook G5. Ayun, dito naman daw ang accurate play ay rook to F5. Yan, may kinalaman kasi no, may isang tempo at mapapansin natin yung rook F5 na yan. O, tapos ang ginawa sa continuation ay rook B3. So winning na to, no? King G4 check, tapos king H5, pag nag-rook dyan, H4, unti-unti kasing maigagapang yan. Samantalang ang Black King walang magawa. Kahit magpunta sa E7, gwardyado ang mga squares na po pwedeng ipang-depensa ng King. O, tapos ganun, King H6, ganun hanggang sa mailagay sa H7, winning ang white. O, pero balik tayo mga kamatyas. Ang ginawa po dito is rook G5, King E7, King G4, check, may King F6. Yun ang kaibahan ng rook sa G5 at rook sa F5. Kung ang rook na sa F5 naka-totally padlock, dito naka-rook G5, nakalapit tuloy, King F6. H4 at nag-rook D1, check, King F7 at nag-D6, ayun na. Totally bumalik na po sa pagka-equal. And nag-rook D4, dito naman ang accurate play ay rook H1. Okay, at halimbawa mag-rook G4 dito, rook D1, babalikan yon kapag yan ay iiwanan. Okay, ganun pala, no? O nga, no? Sugswang di pwede mag-king G5. O, baka matalo pa, kuha tore. Pagka gumano naman, capture yung pawn. Sugswang talaga. Grabe. Pero rook D4, ano kaibahan? So, still winning pa rin for white. King G5, rook D1, H5, check, King G4, check, King F3, rook D5, rook H6.
Okay, so tama yung counter. And then rook e6. Check. Yun! Doon nagkaroon ng way. Maka-equalize uli si Denden. Dapat daw po is rook h7. So, hindi pwedeng capturing yan dahil may check. King e7, capture, capture. At wala na po sa rule of square. Hindi na aabutan yung h-pawn. Ayun, kulang ng isang square para habulin ang h-pass pawn. Ayun, ang winning. Magdi d7 na dito, mga kamatyas eh. Winning. Sayang. Okay, pero ang ginawa is nag-rook d7 si Macdo. King e6. Yun, nagkaroon ng buwelong maka-equalize. Rook f8. Capture. Rook f5. Yun na lang ang ginawa. King e6. Pero on time, makakalapit na po ang king and nakasalba ng tabla dito si Denden. Grabe. Ha. Grabe, no? Sayang kung nanalo si Macdo. Champion pa po. Win over the other eh. Grabe. Pero okay lang. Sayang ano? Grabe, mahiwaga talaga ang rook and pawn ending. Ayan, sa mga gusto pong mag-aral ng endgame, mga kamatyas, manatili po kayo nakatutok sa ating Facebook page, kamatyas. May mga show tayo doon ng mga drills sa mga endgames na tiyak na kapupulutan ng ating mga tagapanood. Hindi po yon parang game fixing ano or scripted, hindi po. Yun po ay challenge talaga. May kalaro talaga akong hindi ko inorient kung ano ang gagawin niya. Bahala yung kalaro ko sa endgame na yun. Kaya reality po palagi ang ating mga shows doon eh. Okay. So dahil dyan, ito po mga kamatyas ang kanilang standing. Matinding last round. Ang nag-champion ay si Denden. Grabe, pang ilang beses na. 5 times kamatyas champion na po si Denden. Sa 13 editions, 5 ang pinag-championan niya. Ganong katindi. At congratulations din naman kila Lim Samson Chin, Lagula McDominic, hindi masama no? Last Isabela, second place siya pero ngayon third place. Very consistent itong si Macdo. Ayan po and yan ang pagkakasunod-sunod ng ating standing. Marami pa po yan mga kamatyas at ang maganda nito, ang ating sponsor, Kamatyas co-founder ay pang number 29. National Master Almirol David Jr. Ayan po. Pang number 29, ang score niya is 18 points. At ito po ay 200 plus, 220 players. Pang number 29 siya. Di ba? Ang ganda ng performance ng ating Kamatyas co-founder. Ayan, congratulations, Sir David. At ito na yata ang pinaka-highest performance niya sa mga Kamatyas editions na nagdaan. Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong pagsuporta. Sana po lagi kayong manatiling nakatutok sa ating YouTube channel, Facebook page Kamatyas, at sa iba pa nating mga social media. At yan po ay makakatulong sa pag-promote ng chess sa ating bansa at makapag-produce tayo ng kagaya ni newest GM Daniel Quezon. Sana marami pa pong dumating na katulad ni Denden na mga grandmaster, future grandmasters ang ating bansa. Maraming salamat po mga kamatyas. At muli po, sa darating na December 14, ang ating year-end, ang huling torneyong gagawin natin this 2024. So sana po, kung di man kayo makasali doon, ay masaksihan nyo, mapanood nyo. Gaganapin po ito sa Manila, mga kamatyas. Maghahanap lang kami ng magandang venue. At abangan nyo ang aming post. At pag-aaralan lang namin na ma-finalize ang format kung anong klaseng tournament ito. Individual ba or by team? So yan po ang inyong abangan mga kamatyas. Maraming salamat sa inyong matiyagang panonood. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.